Natuklasan ng Iran ang sandatang mas makapangyarihan kaysa misil, kayang magpatiklop ng 60 milyong tao at humiling ng tigil digmaan. Ang sandatang iyon ay uhaw. Ang digmaan ng US, Israel at Iran na nagsimula noong Pebrero 28 ay tumama na sa mga oil refinery, paliparan, data center, hotel at base militar sa buong Gulpo. Karamihan ng balita ay tungkol sa langis. Dahil dito kilala ang Gulpo. Iyon ang dahilan kung bakit nagpapanik ang mga merkado. At yan ang krisis na may nakahandang plano ang lahat sa kanilang isipan. Tumaas ang presyo ng langis, nag-react ang merkado. Gumamit ng strategic reserves ang gobyerno at nagpapatuloy ang buhay. Pero noong umaga ng Marso, may kakaibang nangyari. Isang Iranian drone ang tumama sa desalination plant sa Bahrain. Unang kumpirmadong direktang tama sa pasilidad ng tubig sa digmaang ito. Hindi tulad ng oil refinery na tinamaan, walang strategic reserve o futures market para sa tubig. Walang global na gabay kapag naubos ang tubig sa gripo. Takot at kamatayan lang ang natitira. Ang totoong kahinaan ng Gulpo ay hindi langis, kundi tubig. Alam mo, ang Arabian Peninsula ay isa sa pinakatuyong lugar sa mundo. Halos walang ulan. Walang malalaking ilog na dumadaloy sa Saudi Arabia, Kuwait, Qatar o Bahrain. Matagal nang binobomba ang kanilang mga aquifer ng lampas sa natural na replenishment. Kaya karamihan dito ay halos ubos na. Kaya nung dumating ang yaman mula sa langis, noong dekada 70, ginastos ng mga bansa sa Gulpo ang malaking bahagi nito para lutasin ang isang problemang hindi kinailangang isipin ng karamihan sa mga bansa. Paano ka magkakaroon ng inuming tubig kung talagang wala naman? Ang sagot ay desalination. Kumuha ng tubig dagat mula sa Gulpo ng Persya, ipadaan ito sa malalaking pasilidad na pang-industriya, alisin ang asin at ibomba ang resulta papunta sa mga bahay ng mga tao. Sa nakalipas na 50 taon nagtayo ang mga bansang ito ng isa sa pinakaambisyosong water infrastructure network sa kasaysayan, ayon sa pag-aaral noong 2023 ng Arab Center sa Washington, D.C. Ang mga miyembrong estado ng Gulf Cooperation Council ay bumubuo ng humigit kumulang 60% ng pandaigdigang kapasidad sa desalination ng tubig na gumagawa ng halos 40% ng lahat ng desalinated na tubig sa buong mundo. Mahigit 400 planta sa baybay ng Arabian Gulf, mula UAE hanggang Kuwait, ang bumubuhay sa milyon-milyong tao. Si Michael Christopher Lowe, direktor ng Middle East Center sa Universidad ng Utah, ay tinawag ang mga bansang ito na mga saltwater kingdom, mga gawa ng tao at pinapagana ng fossil fuel na water superpower na bumago sa tuyong baybayin tungo sa sibilisasyon. Nakukuha ng Kuwait ang 70% ng kanilang inuming tubig mula sa desalination. Oman, 86%. Saudi Arabia, 70%. Ang Bahrain na tinamaan ng drone ay may 103 desalination plants at halos walang natural na aquifer. Isa itong bansang kulo na walang ibang mapupuntahan. Ang Qatar at UAE ay halos umaasa sa desalination para sa gamit sa lungsod, lalo na sa mga syudad gaya ng Dubai. Bukod sa desalination, wala talagang plano ang mga bansang ito laban sa tagtuyot. Iyan ang supply chain ng tubig para sa isa sa pinakamatao at mabilis lumagong rehiyon sa mundo na dumadaan sa daang coastal industrial facilities na ngayon nasa gitna ng war zone. Marami nag-aalala kung target ng Iran ang Burj Khalifa. Pero ang drone ay lumapag lang 12 milya mula sa isang target na mahalaga sa 3 milyong tao. At ang proteksyon nito ay parang katulad lang ng sa inyong lokal na City Hall. Oo, hindi tinamaan ng drone ang desalination complex. Pero kung kaya ng Iran pasabugin ng bilyong halaga ng US military base at radar, madali lang din para sa kanila tamaan ng coastal desalination plant kaysa sa pantalan. Kasabay nun, napinsala rin ng Fujairah F1 ng UAE, isang power at water complex sa silangang baybayin ng bansa. Ayon sa Boston Globe at The Conversation, ang pinsala ay galing sa mga pag-atake sa kalapit na pantalan o debris mula sa na-intercept na drone, kaya hindi pa rin direktang tinamaan ang water plant. Naapektuhan pa rin ang pasilidad, gaya ng sa Kuwait. Debris mula sa na-intercept na drone ang nagdulot ng sunog sa Doha West Desalination Plant. 3 insidente sa unang 4 na araw ng digmaan, lahat malapit o sa pasilidad ng tubig. Ngunit walang malinaw na ebidensyang sinadya ito. Noong Marso 7 nag-post sa X ang Foreign Minister ng Iran na tinamaan ng US airstrike ang desalination plant sa isla ng Kashim, Kipot ng Hormuz, na nagdulot ng pagkawala ng supply ng tubig sa 30 baryo. Tinawag niya itong lantaran at desperadong krimen at nagbabala na magdudulot ng mabigat na kahihinatnan ang pag-atake sa pasilidad ng Iran. At nilinaw niya ang isang bagay.
Ang US ang nagtakda ng ganitong halimbawa, hindi ang Iran. Itinanggi ng US Central Command ang pahayag na yon. Naglagay ng community note na walang independiyenteng kumpirmasyon mula sa internasyonal na media o monitoring organizations. Hindi natin alam kung nangyari talaga ang pag-ataking yon. Pero ang mahalaga ay kung ano ang sinabi ng Iran na ibig sabihin nito. Kung tatamaan ninyo ang aming tubig, tatamaan din namin ang inyo. At kinabukasan, isang drone ang tumama sa isang desalination plant sa Bahrain. Kinumpirma ito ng Interior Ministry ng Bahrain. Iniulat ng AP, Al Jazeera at Gulf News na nanatiling online ang supply ng tubig sa Bahrain. Ngunit hindi sinabi ng Water Authority kung aling planta ang tinamaan o gaano kalaki ang pinsala. 2 dekada nang nakalipas, nagbabala ang CIA ng pag-atake sa desalination facility sa karamihan ng bansang Arabo ay maaaring magdulot ng mas malalang epekto kaysa sa pagkawala ng alinmang industriya o kalakal. Nilampasan na ng Iran ang linyang iyon. Kaya pag-usapan natin ang posibleng susunod nilang target. Pinakakonsentradong kahinaan sa rehiyon ay malamang ang planta na Jubail. Ang pasilidad na ito ay matatagpuan sa panig ng Saudi ng Gulpo ng Persia at nagsusupply sa Riyadh sa pamamagitan ng isang pipeline na umaabot ng humigit kumulang 500 kilometro papasok sa loob ng bansa. Ang pipeline na yon ang nagdadala ng higit 70% ng inuming tubig sa kabisera ng Saudi. Noong 2008 isang classified diplomatic cable mula sa Embahada ng Amerika sa Riyadh na inilabas ng WikiLeaks ay nagbabala na dapat lumikas ang Riyadh sa loob ng 1 linggo kung masira ng malubha ang planta, mga pipeline o power infrastructure nito. Higit pa roon ang binanggit nito. Diretsang sinabi sa cable na hindi magtatagal ang gobyerno ng Saudi kung walang Jubail desalination plant. Oo, nag-invest ang Saudi Arabia sa redundancy mula cable noong 2008. Pero tumaas din ang populasyon nito ng mahigit 14 na milyon sa parehong panahon. Walang sapat na paraan para maprotektahan ang 500 kilometrong pipeline laban sa kalabang may missile at drone arsenal tulad ng Iran. Narito ang Qatar, maliit na peninsula na walang groundwater at ilog. At kamakailan lang, may 3 araw lang na reserbang tubig. Yun na ang buong reserba ng bansa kapag tumigil ang desalination plant. 3 araw lang. Gumastos ang Qatar ng $4 na bilyon para sa pinakamalaking proyekto ng imbakan ng tubig sa mundo. 15 konkretong imbakan na konektado ng 600 at 50 kilometrong tubo ang itinayo para lang madagdagan ng 4 na araw. 7 araw na lang ang reserba ng Qatar na yon, na pinakamataas na nila. Mas maganda pa rin ang naagawa ng UAE kumpara rito. Sabi ni Nasir Al-Sayed, dalubhasang mananaliksik sa Gulpo, nakapag-imbak ang UAE ng 45 araw na supply ng tubig sa ilalim ng kanilang 2036 Water Security Strategy. Mukhang nakakapanatag pakinggan yon, hanggang sa maalala mong nasabat ng UAE ang 113 sa 117 drone sa loob lamang ng 1 araw noong ikalawang linggo ng labanan. 4 pa ang bumagsak sa bansa. 1 misil o drone lang ang maaring magsimula ng pinakamapaminsalang digmaan sa tubig sa ika-21 siglo. Sa huli, pinakananganganib ang mas maliliit na estado tulad ng Bahrain at Kuwait. Meron silang kakaunting reserbang estratehiko at sila ang unang makakaramdam ng epekto kapag nagkaroon ng matagalang pagkaantala. Ang Bahrain ay isang isla na umaasa lang sa pipeline ng tubig mula Saudi Arabia dahil wala itong sariling pinagkukunan ng tubig. Kung tumigil ang desalination plant at maputol ang pipeline, isa lang ang option ng Bahrain: kumpletong paglikas. Ito ang dahilan kung bakit magkaiba ang pag-atake sa tubig at langis. Ang refinery, pag sinara, problema lang sa ekonomiya at masakit, pero walang namamatay. Ang tubig, nakamamatay. Dapat tandaan, ng bansang nagpapaputok sa mga plantang ito ay walang dahilan para matakot na mangyari rin sa kanila yon. Dahil 3% lang ng tubig ng Iran ang mula sa desalination. Pero hindi ibig sabihin na maraming tubig ang Iran. Naubos na ito at halos hindi na sapat. Ang lawa ng Urmia sa hilagang kanlurang Iran, dating pinakamalaki sa gitnang silangan, ay halos tuluyan ng naglaho ayon sa bagong satellite imagery ng NASA. Nawalan na ng halos 70% ng dami ng tubig ang lawa at ngayon, sa karamihan ng aspeto, isa na lang itong kapatagan ng asin. Ayon sa pagsusuri ng CSIS noong Pebrero, 2026 gamit ang satellite imagery, 4 sa 5 pangunahing imbakan ng tubig sa Tehran ay bumaba ng matindi ang antas ng tubig nung tag-init at taglagas ng 2025. Ang LAR at Latian ay lumiit ng mahigit 70%. Pagsapit ng huling bahagi ng 2025, ang kabuuang sistema ng imbakan ng tubig ng Tehran ay bumaba na lamang sa humigit kumulang 10 hanggang 12% ng kapasidad nito matapos ang 5 sunod-sunod na taon ng tagtuyot. Sa katunayan,
Pati lupa sa ilalim ng lungsod ay bumabagsak. Umaabot sa 30 sentimetro kada taon ang pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng Tehran dahil sa labis na paghugot ng tubig sa ilalim ng lupa. Kaya lumulubog ang lupa sa bakanteng espasyo. Noong Nobyembre 2025, nagbabala si Pangulong Pezeshkian na kung hindi uulan sa Tehran sa Disyembre, maaring kailanganin ng rasyon ng tubig o paglilikas ng lungsod dahil sa tagtuyot. Pagkatapos, noong Enero ng 2026 bilang linggo, bago nagsimula ang digmaan na ito, opisyal na inanunsyo ng Iran na pinag-aaralan nila ang plano na ilipat ang kabisera sa baybay ng Mekran sa timog, kung saan may malapit na tubig dagat na maaring gawing inumin sa pamamagitan ng desalination. Tinatayang aabot sa 77 hanggang $100 bilyong ang gastos ng paglilipat na ito. Para yon sa baybay na di pa maunlad, delikado sa seguridad, at di pa handang tumanggap ng pambansang pamahalaan. Dagdag pa, kapos pa sa pera ang Iran, kaya may problema pa. Maaring may isa pang dahilan kung bakit nag-aalangan ng Iran umatake sa pasilidad ng tubig. Kasi, noong huling bahagi ng 2025, isang internasyonal na ulat mula sa Middle East Forum ang nagbungkahi ng isang balangkas para hilahin ng Iran palayo sa bingit ng ganap na krisis sa tubig. Ang inirekomendang pagpupundo ay mula sa Saudi Arabia at Konseho ng Kooperasyon sa Gulpo. Pera, pag-export ng tubig, at kaalaman sa desalination mula sa Gulpo. Handa ng lahat para tumulong sa bansa na ilang linggo na lang bago maubusan ng inuming tubig ang kabisera. Sa kasamaang palad, sobrang sira na ang relasyon ng Iran at ng mga estado sa Gulpo at malalim ang kawalan ng tiwala kaya imposible na mangyari yon. Ngayon, ang Iran ay isang bansa na lubos na nakakaunawa sa malalim na pambansang antas kung ano ang mangyayari kapag naubos ang tubig dahil nasasaksihan nila ito mismo sa loob ng kanilang sariling teritoryo sa kasalukuyan. Ngayon, sa gitna ng digmaan, tinatarget o nilalapitan nito ang mga water infrastructure ng ibang bansa na mas umaasa rito kaysa Iran. Ito mismo ang nuclear deterrent ng Iran. Ayon sa Iran International, focus ng Iran sa labang ito ang pag-atake sa mahihinang target tulad ng tubig, enerhiya at transportasyon para gawing hindi kapaki-pakinabang sa ekonomiya ang labanan para sa kalaban. Kaya, unang interpretasyon, sinadya ang pag-atake sa Bahrain. Ang mga muntikang tama sa Jebel Ali at Fujairah ay maaring pagsubok o sambang di tumama. Mas nakakatakot ang pangalawang interpretasyon. Ayon sa AP analysts, kaunti ang ebidensya na intensyonan na tinatarget ng Iran ang water treatment facilities. Mukhang debris lang ang sanhi ng insidente sa Fujairah at Kuwait. Dahil daan-daang drone ang araw-araw lumilipad sa lugar na malapit ang mga daungan, istasyon ng kuryente at desalination facilities, malamang may matatamaan talaga. Isang araw, maaring may ligaw na misil na tumama sa maling lugar at magdulot ng biglang pagpanik ng bansa para maglikas, lalo pang pinapalala ng kipot ng Hormuz. Ang mga estado sa Gulpo na pinaka-nakadepende sa desalination ay umaangkat din ng halos lahat ng pagkain nila. Ang Bahrain, Kuwait, Qatar at UAE ay umaangkat ng pagkain sa mga daungan sa Gulpo dahil kulang ang lokal na produksyon. Nasa saradong kipot ang mga daungang ito. Kapag sarado ang Hormuz ng ilang linggo, magkakaroon ng kakulangan sa pagkain at iba pang problema. Ayon sa internasyonal na makataong batas, lalo na Artikulo 54 ng unang karagdagang protokol ng Kombensyon sa Geneva, bawal ang pag-atake sa anumang bagay na mahalaga sa buhay ng mga sibilyan. Nabanggit din sa listahang yon ang mga pasilidad ng inuming tubig. Ayon sa Rome Statute ng International Criminal Court, ang sinadyang pag-atake sa pasilidad ng tubig ng sibilyan ay maaring ituring na krimen ng digmaan. Tandaan, ang rehimeng Islamiko ay walang pakialam sa mga batas na ito. Nakita nating pinaputukan at pinatay nila ang libu-libong sarili nilang mamamayan sa kalsada. Halos lahat ng digmaan ay ganito. Nakita natin ito sa Ukraine, Gaza at Yemen. Oo, may legal na balangkas na kinikilala ng mga bansa sa press. At itong mga infrastruktura ang unang tinatarget para pilitin ng estado na sumuko. Huling beses na malawakang tinarget ang infrastruktura ng tubig sa Gulpo ay noong 1,990. Isa nang umatras ang puwersa ng Iraq mula Kuwait. Sinira ang desalination capacity ng Kuwait at nagbomba ng milyon-milyong bariles ng krudo sa Persian Gulf. Layunin itong lasunin ng seawater intake ng desalination plant sa rehiyon na nag-iwan sa Kuwait na halos walang malinis na tubig. Emergency import ang nagpanatiling buhay sa populasyon at ilang taon bago nakabawi. Noon, mas maliit pa ang Kuwait at mas simple ang ekonomiya. Kung mangyari ang katulad na abala ngayon, sa isang rehiyon na may 10-10 milyong tao at mga lungsod na literal na hindi mabubuhay
Kung walang tuloy-tuloy na gumaganang water treatment na 24 na oras sa isang araw, ibang klaseng krisis na talaga ito. Langis ang nagtayo sa gulpo. Ang desalinated na tubig ang nagpapanatili nitong buhay. Ngayon, pareho silang nanganganib sa isang labanan. 50 taon ng pinag-aaralan ng mundo ang epekto ng pagtigil ng daloy ng langis. Pero walang modelong nagpapakita kapag tubig ang tumigil.